po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat nila Mr. and Mrs. G and Baby Renegado para sa kanilang wedding anniversary. Gayon din ang pasasalamat ni Marilo Salazar para sa kanyang kaarawan. Isama rin po natin sa ating panalangin ng pasasalamat nila Princess Baclayo, Gamara family, Entimano family, Ofelia Gonzalez, Franz Joseph Lalim, Esther Javier Piñaroyo family, Jose and Manuela Viray, Elenita Kaskasan and family, Regacho family, Wilma Domingo Soriano family, Nora and Ryan Dantes and Salas family, De la Cruz and Aquino family, Leonardo Gregorio Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Ferdy and Aji Del Mundo, Romeo Liana Divisoria Traders and Cooperation, Balawag family, Lina Flor Quizon and family, Efren Alcover and family, Lou Alcover, Arlene Asuncion, Clarence Nico Concepcion at Nicolas family. Natatang kailingan para sa agarang pagaling nila Ronald Salamat, Rolando Danilo de los Santos, Mildred Recla, Sunny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Laicerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Hasmin Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Belbaeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Hil Kalina, Thelma Viterbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Zenny Lago, Anneli Eusebio, Juvidano, Marcelina Dayanan, Teresita de Jose, Norman Lins, Zosimo Alfonso, Wally Chavez, Colin Eranista, Lay Eranista, Sonia Barozo, Aurora Agudo at Maricar Hagio. Natatang kailingan nila Ronald Salamat, Gillet Yupanco, Aji and Ferde Del Mundo, Norma Matutina, Rowena Luna, Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebeldia, JC Salonga, Patricia Jesmundo at Christian Salazar. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Kaskasan, Martina Regalado, Consuelo Anchodoro Cordoba, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Heidi Mariano, Solemnidad, Suichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldissimo, Jeronimo de los Santos, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangelista, Eric, Pasita, Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucena Briones, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisantos Santos, Digna Kalina, Josefero Rosito, Hermenihilda, Eleuterio, Merlinda, Chodoro, Ted, Carmelita, Florante, Julian, Elvira, Clemente, Clemente Jr., Ardelisa, Floren Bruce, Maria Ambrosio, Renmar, Fabian Sr., Rebecca, Rodolfo, Nanay Rebing, Ricardo, Jacobina, Jomar, Josefina, Marcelino Astovesa, Sidney Zamora, Corazon Briasa, Hansel Delantar, Alberto Uy, Victorino Sr., Fernando, Teresita Badong, Jesus, Democrito, Ursulo, Cesar, Corrado, Cesario, Arcadia, Armando, Tirso, Bernadette, Edito, Isidro, Rufino, Virginia, Armel, Alfonso Victorino Jr., Inocencio, Antonio Santos, Carmelita Fidel,
Silverio Edelberto Ferdinand, Henry Jr. and Sr., Armando Hilarion, Von John, Violeta Virginia, Rufino Armel, Florante Sr., Julian Elvira Alderiza, Clemente Sr., Clemente Jr., Loida Arturo Odiar, Joan Moran, Tirso, Edito, Bernardita at Isidro. Lumuhod po ang lahat para sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din na mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Time-team kaming nagsusumamo, nagawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Maria, aming mahal na ina at Ipanalangin- Reyna ng kapayapaan, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa Ebanghelyo, binuksan ng Panginoong Jesucristo ang bibig at tainga ng lalaking utal at bingi. Si Jesucristo ang mukha ng awa ng Diyos. Hilingin natin na habang pinapagaling niya tayo mula sa mga sakit na pisikal at espiritual, matutunan din nating maging mga mukha ng awa ng Diyos at sa gayoy, maging mga tanda tayo sa ating kapwa ng kaharian ng Diyos. At ang maumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon at ating pong inaalala ang kaarawan ng Mahal na Birhen ng Soledad. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi,
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Inilalarawan ni Propeta Isaías ang pagbabalik ng Israel mula sa pagkatapon bilang pagpapagaling sa mga karamdaman ng tao at ng kalikasan. Diyos ang may akda ng bawat pagliligtas. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maasahang lagi, Panginoon,
panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nagugutom. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y lililingap. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, na bubuhay lagi, ang Diyos mo Siyon. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, may inaasahang pagbabago sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Tatanggapin natin ang kapwa, dukha man o mayaman, bilang kapatid kay Jesucristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ng isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panaysulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti yung magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang diyan, o kaya'y sa sahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal. Hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos sahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at tutal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon at ngayon din po ay ang kaarawan o birthday ng Mahal na Birhen Maria na tinatawag natin Mahal na Birhen ng Solidad. Solidad Club po para sa Panginoon. Tayo po ay patuloy na napapasalamat sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng Mahal na Birhen Maria kung saan si Maria ay inihanda sa sinapupunan pa lamang ng tiyan ng kanyang ina. Kaya ang Mahal na Birhen na nagdiriwang ng kaarawan ngayon, kahit na siya ay nasa langit na, patuloy pa rin natin itong ipinagdiriwang. Hindi ko alam kung ilang taon na ba si Mama Mary, no? Pero at least taon-taon ay hindi natin nakakalimutan kung paanong hindi rin natin nakakalimutan ang mga kaarawan ng mga yumaon na ninyong mga lolo't lola o mga magulang din. So yan po ay isang biyaya na ibinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa ngayon po, ating pagnilayan muna ang ating mga narinig na mga pagbasa lalo tigit sa ating Ebanghelyo. Meron po ba ditong PWD, yung may diferensya sa pandinig? Mukhang marami, no? Kasi mukhang lahat kasi walang nakakarinig. Mahirap po yung no? Mahirap yung wala kang marinig, no? Tama ba? Mahirap yan, no? Hindi ko alam kung alin yung kung alimbawa lang po, no? Kung pag bibigyan tayo ng pagkakataon, alin ba yung mas pipiliin natin, maging bulag kaysa bingi o maging bingi kaysa pipe o kung ano man. Pero magkakaugnay po yan, no? Binigay yan, nilikaya ng Diyos ayon sa kani-kanilang function na dapat na makatulong sa tao para mas makita niya, no, kung ano at kung saan siya dinadala ng Diyos. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, hindi ka bingi. Yung nagsasabi sa yung hindi ka bingi, yan, pipi naman yan. Hindi tayo nagkakaintindihan. Di ba? Ganun, no? Kasi sabi dito, sa description, ang isang taong pipi, yan ay dahil may problema siya sa pandinig. Yan. O, hindi nyo napapansin. Although, siyempre, ngayon, meron tayong mga pamamaraan na kahit ang bingi, pwedeng makapagsalita. No, medyo mahaba-habang proseso kasi kailangan ng masusim pagtuturo ng pagbuka ng bibig kasi hindi nga niya naririnig kung tama ba. Eh, di ba, kapag naalala nyo, kapag may mga bata ay tinuturuan pa lang natin magsalita yung paraan o kasi kasabay yung tunog, di ba? So,
tinuturuan yan. Ha? So ngayon, sa kwento sa Ebanghelyo, mayroong isang lalaki na dinala kay Jesus. Ipinapakiusap na ipatong ang kanyang kamay dito sa lalaking ito. Ito ay bingi at utal. Bingi at utal. So nauna yung pagkabingi ay utal. So yung tenga at yung bago yung bibig. So nakita ni Jesus kung kaya kinuha siya ni Jesus at inilayo muna sa karamihan. Inilayo. Kasi sabi nga dito, no, kung susundan natin, maraming tao doon sa lugar na yan. Maraming tao. Kaya inilayo siya sa karamihan at doon ay ginawa ni Jesus yung parang rito o ginawa ni Jesus yung paraan ng pagpapagaling. Hinawakan o inilagay yung daliri sa tenga. Sige nga po, lagay nyo nga yung daliri ninyo sa tenga ninyo. Yung iba talaga hindi makarinig. No? Yan. Tapos sa kanya tumingala sa langit, nagbuntong hininga at sinabi, Ephata. O sige nga, hawak nga ulit sa tenga. O sabihin nyo nga po, Ephata. Yan, ang panalangin ni Jesus, mabuksan. O sabihin nyo nga ulit, Ephata. Yan, so mabuksan. At nabuksan yung tenga at nakapagsalita at nawala yung pagkautal ng lalaki. Okay pa ba tayo? Yan. So dito po, maganda na mapagnilayan natin yung kahalagahan ng pakikinig at kahalagahan ng pinaririnig natin sa tao. Ulitin ko po, yung lalaki ay bingi. Dahil bingi, hindi makapagsilita ng diretso. Inilayo ni Jesus itong lalaking ito para na sa ganon sa unang pagkakataon na makakarinig siya, sino ang mapapakinggan niya? Si Jesus, ang Diyos. Naalala niyo pa ba kung anong una niyong narinig? Ha? Anong una niyong narinig? Ha? Anong una? Sa mga magulang, ano ang una niyong pinarinig sa inyong mga anak? Mama? Papa? Parang hindi naman. Kasi mga naririnig kong bata dito, ang naririnig ko, GAGO, PI. Kasi diba sa tenga, diyan nagre-register, nare-record lahat ng mga naririnig at ipinaririnig sa iyo. Kaya kahit sa tiyan pa lang, diba? Kahit sa tiyan pa lang, sinasabi sa atin ng mga psychologists na kausapin mo yung bata. Kausapin mo, maririnig ka niyan. Kaya nga, di ba, kapag yung mga tatay, kapag kinakausap yung mga bata doon sa sinapupunan ng tiyan pa lang, di ba, sumisipa. Sinasabi, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Di ba, kung ano yung sinasabi natin doon sa bata, yun din yung kanyang na lumalabas sa bibig. Kaya lang, hindi talaga tayo aware o napaka-insensitive natin. Kung hindi man insensitive, napaka-irresponsible natin para iparinig sa mga bata, para turuan sila o ituro yung mga dapat na lumalabas sa kanyang bibig. Kung ano ang naririnig, yan ang lalabas sa bibig. Yan yung nare-register, yan yung natututunan. Tapos magtataka kayo kung paano kayo kausapin. Ganun nyo rin kausapin, di ba? Kaya mahalaga po na sa ating, kung lagi tayong makikinig kay Jesus, kung lagi tayong makikinig sa Diyos, yun din ang masasabi natin sa mga taong ating nakakausap. Yun nga lang, malaki ang pagkukulang natin kasi lagi tayong nagbibingi-bingihan. At yun yung isang mahirap gamutin, yung taong hindi naman bingi. Mas madaling gamutin yung taong totoong bingi
kaysa sa taong nagbibingi-bingihan. At kadalasan, may pinipili lang tayo kung ano ang gusto natin pakinggan. At ang problema din, narinig mo na, hindi pa lumabas sa bibig mo. Iba pa ang lumabas sa bibig. Kaya laging dapat nagtutugma. Yung nakikita, dapat napapakinggan mo rin. At yung napapakinggan mo, yan din dapat ang lalabas. Yan lang, magkaiba eh. Nakita mo na, pero iba yung lumabas sa bibig. Dahil iba din yung pinakinggan. So bakit tayo nagkakaproblema? Bakit ka may problema ngayon? Dahil pumalpak tayo sa paggamit natin ng mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga, mahal na Birhen po, no? Sa sinapupunan pa lang, inihanda na siya ng Diyos. Kaya sa paglabas niya sa mundong ito, kahit sa gitna ng kahirapan, ang lagi pa rin niya ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. Kasi yan din ang naituro sa kanya ng mga magulang. At nang siya ay maging ina na ni Jesus, yan din ang kanyang itinuro sa kanyang anak na si Jesus. Ang maging masunurin sa Diyos. Ang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo. Sige po, sabihin nyo sa katabi ninyo, huwag ka nang magmumura, ha? Nyo, ayaw nyo na naman makinig, di ba? Bakit ko ba sinasabi? Kasi naririnig nga kayo ng mga bata. Dati tinatakpan pa natin yung mga tenga nila kapag meron kayong medyo sensitive na sasabihin. Kung sisigawan ninyo ang inyong asawa, tatakpan nyo muna kasi hindi dapat nilang naririnig yan. Ngayon, wala ka ng pakialam eh. Di ba, pag naririnig ninyo yung mga bata, sino bang naririnig ninyo? Yung mga magulang. Kung paano silang magsalita, ganun din sila magsalita. Pati nga expression, di ba? Pati yung tono, ganun din. Kaya si Jesus, kung anong naririnig niya, at sinasabi din niya, kung anong narinig ko sa aking ama, yun ang aking sinasabi sa inyo. Kung anong ginagawa ng ama, yun ang aking ginagawa. Kaya gumagawa kayo ng mga little na kayo. Di ba? Pero nawa, sa tulong ng mahal na Birhen na ipinanganak sa mundong ito para maging ina rin natin pagdating ng araw, patuloy nawa tayong lumapit din sa Kanya, magpagabay tayo, patuloy tayong humingi na ang mahal na Birhen, lagi tayong ilapit sa Kanyang anak na si Jesus nang sa ganon ay mabuksan ang ating mga tenga at ng ating mga bibig ay makapagpuri sa Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Humiling tayo ng kagalingan sa mapagpagaling na kamay ng Diyos. Buksan nawa niya ang ating puso't isipan upang
sa ating paggaling, magsilbi rin tayong kagalingan para sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Ang ating itutugon, Ama namin, hilumin mo kami. Ama namin, hilumin mo kami. Magsilbi nawang kasangkapan ng pagpapagaling ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng mabubuting gawang makapagpamulat sa pagkabulag ng mundo. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Buksan nawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang kanilang puso't isipan upang mabigyang pansin ang mahihirap, gayon din ang panaghoy ng kalikasan. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maging bukas nawa ang puso ng bawat Kristiyano na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal upang makasumpong ng paggaling at kapatawaran. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at lahat ng mga banal ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Pumupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagdigtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinapalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo kami, tandaan. O Jesus, namin mahal, layunan ng Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pakindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Isusunod po natin ang pag-aalay ng mga cake at mamon para sa karawan ng Mahal na Birheng Maria. Announcement muna. Paanyaya, mamaya po sa ika-6 ng gabi ay ang ikapitong araw na ng Misa Nobenaryo na may temang San Nicolas de Tolentino, kagalingan ng batang may sakit at mga sanggol na hindi pa ipinapanganak. Inaanyayahan po ang mga sanggol, bata, buntis at ang mga nais magbuntis na dumalos sa ating pagdiriwang sa banal na misa kung saan sila ay babasbasan. Magkakaroon rin po tayo ng pag-aalay ng sobre, kalakip ang ating mga panalangin at hiling na siya nating iaalay sa bawat araw ng ating Misa Nobenaryo. Sa ika-10 ng Setyembre, araw ng Martes, ay ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Kaugnay po nito, tayo ay magkakaroon ng misa sa ganap na ika-6 ng umaga at Fiesta Mass sa ika-6 ng gabi na pamumunuan ng lubhang kagalang-galang Bishop Robiga Adidi ng Diocese of Novaliches. Pagkatapos ng ating banal na misa ngayon ay ang karakol para sa karangalan ni San Nicolas de Tolentino. Mayroon pa rin po tayong banal na misa sa ika-9 ng umaga. Sa ika-6 ng gabing misa naman ay magkakaroon pa rin po tayo ng pag-aalay ng mga cake at mamon para sa karawan ng Mahal na Birheng Maria. Halina't ating isayaw ang ating mga hiling at panalangin. Inaanyayahan po ang lahat na makibahagi at sumama. Salamat po. Ngayon po ay ikalawang linggo ng buwan, kaya tinihiling ko po lahat ng mga magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng pag-iisang dibdib sa buwang ito. Maaari po pumunta sa harapan para po sa espesyal na panalangin at pagbabasbas. May mga anniversary ng kasal. Asan po? Nasa langit na? Saan po asawa? Sa langit. Proxy ka muna. Sige po. Asan din po ang asawa? O kayo na muna mag-asawa. Bakit ba lagi wala yung asawa? Sige po. Makapangyarihang Diyos at maibiging Ama, hinihiling namin na pagpalain mo at basbasan ang mga kapatid naming ito na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang anibersaryo sa pag-iisang dibdib sa buwang ito. Sa tulong ng mga panalangin ng Mahal na Birhen ng Solidad, ni San Jose at ni San Nicolas, matupad nawa ang lahat ng mga plano mo para sa kanila. Ipadala mong lagi ang mga banal mong anghel upang sila ay laging samahan at gabayan, saan man sila naroon at anuman ang kanilang ginagawa, at iadya mo sila sa lahat ng kapahamakan, panganib at malulubang karamdaman. Kasama din ang kanilang mga mahal sa buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang pagbabasbas, harap sa isa't isa. Harap po. Tayo na muna. O, kiss naman po. Congratulations po. Mari na po. Pwede na kayo mag-honeymoon. At ngayon po ay gaganapin natin ang pag-aalay ng mga cakes o tinapay sa Mahal na Birhen bilang paggunita natin ang kanyang kaarawan. Yan po mga tinapay o cakes ay atin po ipamamahagi mamaya po sa mga higit na nangangailangan bilang ating pong
pupuri sa Diyos at pagpapasalamat sa pagkakaloob sa mahal na Birhen. Awitin natin ang Salve Regina habang nag-aalay ng bulaklak po, ng cake. Spes nostra salve, advectamus, et sulis minerem, ad suspiramus, gementes et gementes, in ab lacrimarum vale. Happy birthday, Mama Mary. Pwede bang masayang happy birthday? Salamat po sa mga nag-alay ng cake at tinapay. Hindi po inyo yan, ha? Papamigay natin, ha? At ang pinakamagandang regalo sa kaarawan ng ating mahal na ina ay yung tayo po ay makinig sa kanyang anak na siya naman lagi niyang habilin sa ating pong lahat. Pagkatapos po ng misa ay yung karakol, no, ay sa labas po. Kung wala po kayong gagawin, iniimbitahan po kayong sumama at pagkatapos po niyan ay sama-sama tayong mag-aalmusal po. Libre po ngayon. Wala pong bayad niya. Libre ngayon. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.